ay binigyan po natin ng Committee Report number 14 to guide them in their next steps. Dahil kami po dito sa Kongreso, ang trabaho po namin ay gumawa po ng batas at ang mag-imbestiga po ay trabaho po ng Ehekutibo, Department of Justice, NBI, PNP. Kanya po yun po ang gusto naming ipaliwanag. At kami po ay nagtatrabaho na, ginagawa na po namin, nagko-conduct na po kami ng mga hearings para po yung criminal justice system po natin ay maisaayos natin para manumbalik po ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa ating kapulisan, sa NBI, sa ating mga piskal, sa ating mga huwes, maging sa National Bilibid Prison at Bureau of Corrections. Lahat po yan ay tututukan natin at hinihingi po namin ang tulong ng bawat isa para maisaayos po natin ang ating hustisya, ang pamamaraan natin para maggawad ng hustisya. Nang sa gayon, yung mga tao ay pwede nang matulog ng mahimbing kapag ang kanilang, ang kriminal na gumawa sa kanila ng krimen ay nasa piitan na po. So sa inyo pong lahat ay magandang umaga po sa inyo. And on that note, we will now give our time to Ronnie Dayan. But before that, siyempre yung the usual processes. Kanina nasabi mo, for the benefit of everyone, gusto mo bang humingi ng proteksyon at seguridad sa iyong mga sasabihin dito sa komite? Opo, Your Honor. Yeah. So, bago tayo magpatuloy, ay may I request the COMSEC to please administer the oath to witness. But may sasabihin ka, no? So, COMSEC, Yes, sir. tayo ka, Mr. Dayan. Pakitaas ng kamay, Mr. Dayan, at sumunod ka sa sasabihin ko. Ako, anong pangalan mo pa? Si Ronnie Palisok Dayan, Ay taus-pusong nanunumpa ay taos-pusong nangunumpa na magsasabi na magsasabi ng katotohanan, ng katotohanan, buong katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang. Tulungan nawa ako Tulungan nawa ako ng Panginoong Diyos. ng Panginoon Diyos. You may now take your seat. So, yung bagay po yan, yung sinabi po niya na gusto niya ng immunity ay pagbobotohan po natin dito sa komite. Kanya, the floor is now open for any motion to recommend to the Speaker the grant of immunity for the testimony he will give to this committee for Mr. Ronnie Dayan. Mr. Chairman, I move that we give immunity to Mr. Ronnie Dayan in testifying to recommend to the Speaker to grant him immunity in connection with this testimony in this legislative inquiry. Before that, may I know from the COMSEC if the affidavit has been distributed to the members of this committee? Meron na bang kopya? So meron na po kayong kopya. Do you confirm that? So anyway, nabasa nyo po yung kanilang yung affidavit ni Mr. Dayan. Makikita nyo naman siguro kung ano yung sinabi niya at materiality po nito. So any second to the motion? I second the motion, Mr. Chair. Second. It has been moved and seconded. So the motion is hereby approved na the committee now recommends to the Speaker the grant of immunity to Mr. Ronnie Dayan. Salamat po. Paki-explain mo sa kanya yung implication nun.
Mr. Chairman, considering that this is a qualified vote, we better establish the number of votes because later on it might be questioned. It needs 2/3 vote, so may we find out from the COMSEC what is our quorum now and what is 2/3. So that proper yung ating recommendation for immunity. Ilan ba tayo? Ilan anong quorum natin? How many are in attendance? Hindi, ano lang, yung quorum, ilan? So yung quorum natin is 9 members. How many are present today? That's 27. 27 members are present, there being no objection. So we have surpassed that 2/3 vote, there being 27 members, no one of whom objected to this motion. So haba pong pinoprocess natin, I see your Vice Chair Liachon raising his hand. It's already okay, Mr. Chair. Well, pending the approval of the good speaker as regards the immunity being sought, do we have any other concerns prior to the testimony of tatanungin ko si Ronnie Dayan, gusto mo bang magsimula na at basahin yung iyong affidavit, even if we have not gotten that confirmation from the speaker, the approval from the speaker? Tagalogin mo, Chairman. Mr. Chair, may we request that the language that will be used in eliciting questions to him be in Tagalog, Mr. Chair, para maintindihan niya. Okay, the committee takes note of that. Hindi, yung i-announce ko lang na yung reward in your office na. Huwag dito. Okay ba? Pwede? Are you willing to now read your affidavit? Okay. So we now give Yes, the... Your Honor, subject to the grant of the immunity, of course. So we now recognize Mr. Ronnie Dayan. Please read into the records the contents of your affidavit. Mr. Dayan, you are now recognized. May we be allowed to authenticate for him to affirm his affidavit first? Okay. Please do the necessary procedures for. But anyway, hindi na siguro kailangan kasi sinumpaan at susumpaan naman niya. Yes, Your Honor. Hindi na siguro kailangan yon. You can now proceed, Mr. Dayan. Yung identification. Ako po si Ronnie Palisok Dayan, Pilipino, 44 taon gulang, may asawa, naninirahan sa Barangay Galarin, Orbistondo, Pangasinan. Matapos na makapanumpa ng maaayon sa saligang batas ng Pilipinas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Diretso na ito, pati ito. Na pinanunumpaan kong totoo ang mga sinabi ko noong press briefing sa Camp Crame at sa House of Representatives sa Batasang Pambansa noong ika-22 ng Nobyembre. Mayroon po kaming relasyon ni dating Secretary Laila de Lima na tumagal ng 7 taon. Nagsimula po ito noong ako ay nagtatrabaho sa kanya bilang driver bodyguard sa kanyang law firm noong 2007. Nahumingi ako at ang pamilya ko ng tulong kay Senator de Lima, ngunit hindi niya sinagot ang aming mga text sa kanya. Natumanggap po ako ng pera noong 2014 mula kay Kerwin Espinosa para kay Senador de Lima. Wala pong nagbibigay ng proteksyon sa akin.
Wala din pong nagtago sa akin at wala rin pong nagkup-kup sa akin. Basta yung lupa na pinagtayuan ng bahay kubo ko doon ay pag-aari ng tiyuhin ng asawa ng pamangkin ko. Ang naging habulan po namin ng mga pulis ay umabot na ng higit kumulang 15 kilometro. Umabot po ako hanggang bukid kung saan namagana po ang aking mga paa dahil sa arthritis at napaupo na lang po ako. Nagpahuli na talaga ako. Una ko pong nakilala si Attorney Laila de Lima noong nag-apply ako bilang driver security ni ma'am sa law firm, sa law office nila sa Panay Avenue, Quezon City noong taong 2007. Totoo pong nagkaroon kami ng relasyon ni ma'am at nagsimula po ito noong 2007. Mga 2 to 3 months po pa lang ako sa law firm niya. Alam po ng pangalawang anak ni ma'am ang aming relasyon. Alam din po ni ma'am na may asawa po ako ng mga panahong iyon. Kasal na po ako since 1991. Noon ako ay nag-apply bilang driver security ni ma'am sa kanyang law firm. Kaya't noon siya ay lumipat sa Commission on Human Rights. Noong 2008 ay kasama din ako bilang close-in security. Nangungupahan po ako sa BF Road sa may Barangay Holy Spirit, Commonwealth. Noong panahong iyon, samantalang si ma'am ay sa timog pa nakatira. Nung nasa Commonwealth po ako, nagpupunta-punta na rin siya sa tinitirahan ko, pero madalang lang, tuwing Sunday lang po. Sa Department of Justice, ako rin po ang naging close-in security ni Secretary de Lima mula taong 2010. Noong nagsimula na si Senadora de Lima sa DOJ at lumipat na rin na siya ng tirahan sa Parañaque ay nagsimula na po kaming magsama. Meron po akong natanggap na pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Secretary de Lima, mga 5 times po. Ang perang ibinibigay sa inaabot sa akin nasa paper bag na maliit, hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman nung binibigay sa akin na paper bag kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang. Ang unang beses po ay noong buwan ng Agosto 2014. Yung pangalawa ay noong October 2014. Yung pong tatlong huli ay noong November 2014. Yung panghuli po ay sa Baguio kami nag-abutan sa parking lot ng Alexandra Residence kung saan naka-check-in si Kerwin. Dumating si Kerwin doon ng November 19, 2014. Nag-meet kami kasama na si ma'am November 22, 2014. Yung unang 4 na pagkikita namin ni Kerwin ay sa Mall of Asia. At yung panghuli ay sa Baguio naman po. Tinitext na lang ako ni o sinasabihan ako
ni ma'am, punta ka sa ganito, magkikita kayo ulit ni